Hindi ba siya apektado? Sumali siya kahapon sa Title Tuesday. 3 games ang pag-aaralan natin. Tignan natin ang kanyang mga laban. Samahan niyo po kong pag-aralan. Unahin natin sa laban niya kay Grandmaster Jamie Santos ng Spain. E4, Knight F6 ang agang bad move ang binigay dito kay Magnus. Para kasing pinagsamang Pirch na may Alikines Knight. Kasi dito ang suggestion ng computer C5, ayan, mauuwi sa Accelerated Dragon at D6, yan. Pero itong Knight F6, may E5, parang Alikines, so na hinahabol yung Knight, nag D4 at binigyan naman ng bad move dito ng computer engine. Ang gusto ng computer is C4, takbo, tapos C5, takbo ulit, Bishop C4, E6, tapos D4. So ito po ay kahawig sa or hango sa isa sa mga variations ng Alikines. Okay, pero balik tayo. D4 lang, D6, good move by Magnus. Bishop E2, Bishop G7, castling, at nag-Rook E1, develop lang, kinapture na ang E5, Knight takes, at nag-C5. Ayan, may pressure kagad. At hindi makagalaw yung pawn kasi yung Knight is hanging kasi. Kinapture lang! Brilliant pa binigay. Nagulat ako sa tira na yan Grabe Capture, sinacrifice ang Knight pero may Bishop F3. At hindi pala nakakagulat pa kasi bookline pa pala. Ibig sabihin alam pa, aware pa dito ang Grandmaster ng Spain. At nag-Queen C7 at yan ang siguro in-over the board ni Magnus. Kinapa na niya, novelty. Dahil ang old line ay Knight B4. At sino ba tumira ng Knight B4 na yan? Ito po, si Rene Deyuch. Ganyan ba bigkas niyan? Ako, pasensya na po, parang taga Germany basta nangyari noong 1994 pa. Ayun, Knight B4. Pero kay Magnus 2025, nag-Queen C7, Queen takes D5, Bishop takes H2, King H1, at nag-Bishop F4. Ayan, okay, Bishop F4. Ba't naman binigyan ng bad move yan? Dapat daw po is Knight C6. Yun nga lang, ang concern dito, nakakatakot, baka mamaya pag G3, makulong. Pero isasabay lang pala. Capture, and Rook F1. Ayan. At dito po mga kamatsas, ay halos equal lang din naman pero nakakatakot sa black ito. Nakakatakot, no? Isang pyesa balik tayo. Bishop F4 ginawa ni Magnus at nag-Knight C3, capture, Knight C6 at nag-Queen G5. Good move by Santos para ang nakikita ko dito para hindi makapasok yung Queen, makapenetrate, maatake ang White King. Tapos yung Queen nagbabadya din po na pwedeng pumasok doon sa H6 to control the dark squares. At nag-Bishop E6, Queen H6 pasok, medyo napaaga. Dapat daw ay Knight B5 muna. Atakihin ang Reyna. Pag Queen A5 ay capture, tapos Knight D4. Okay. So balik po tayo. Yan ang mainam sa puti, no? Pero Queen H6 kagad, Knight D4. Atake sa Bishop. Knight E4. Ipapasok doon. Threatening matchas. Agad na inistorbo ni Magnus ang Reyna. Queen D2 tumakbo pero mali ang takbo. Dapat daw po Queen H2. Queen to Queen. Iyan ang gusto ng computer. Pero tumakbo Rook FD8, Queen C3, Bishop D5, Rook CD1, Bishop C6, ilag lang, Knight G5. Saan ba tatama yan? Queen F4 pumasok, kinapture na ang Bishop, capture, and the Knight F3 para masecure yung H4 square. Nag-F6 lang si Magnus para at least barado na ang diagonal dyan. Pero paano kaya yung light squares naman na pwedeng atakin? Yun ang nga ginawa. King F8, Queen E6 pumasok, threat sa pawn, Queen C7, at nag-C3. Okay, solid lang. Knight G7, Queen E4, E5, at nag-Queen H4, atake sa F6. King F7, ayun na, bad mo dito si Magnus. So, threat yung pawn H7. Dapat daw is Knight E8. Depensa na, may depensa pa doon sa H7. Okay? King F7 at nag-Knight D2. Iikot doon. Knight C4, Knight D6, mga ganong maniobra.
Pero King G1 ang gusto dito ng computer. Okay, grabe, lalim ng King G1. No? Knight D2, Knight F5, atake, Queen C4, check, King G7, Knight E4. Okay, positional advantage po ang puti, no? Kasi grabe, ang aktibo ng mga pyesa. Oh. Queen F7, hinamon ng Queen to Queen, binad mo ban si Magnus. Dapat daw po is Rook takes D1. Okay? Queen A4 umilag, threat sa pawn, at nag-Queen E6 depends sa G3. Okay? Pero dapat daw po is capture naman doon. Capture, tapos may capture sa pawn A7. So nag-G3, Rook D5, okay, dapat is H5 lang daw. Rook D5, C4, bad mo bang tinira ni Santos? Dapat daw is King G1. Grabe, kahapon pa yung pinapatira yung King G1, ano? C4, capture, Knight D4, at King G2. Ayun, protection sa F3. Nag-A5, Rook E1, another bad move by Santos. Nagkasunod-sunod, dapat daw is Knight D6. Okay, so ito na po yung position na medyo may nako-confuse na, no? Kasi sunod-sunod na yung bad move eh. H5, mag-H4 para ma-expose ang White King, pamunit. Knight D6 pumasok, H4, ayan na. Para sa akin, maganda ang dating niyan kasi nakaka-pressure, di ba? Pero sa computer, Queen G4 muna. Yun. O, balik tayo sa H4. Queen D1, bumaba kagad ang Reyna para walang pasok. Takes. Yun lang. Yun lang. Na-capture. Teka, ulitin ko muna. Napabilis ako eh. Pag-capture dito, kinapture yung Knight. Sa pag-aakala dito ni Santos na pag kinapture, oo nga, nakapin nga naman. Pero mga kamatsas, ano kaya ang hindi napansin dito ni Santos na ginawa ni Magnus na talagang ang tindi? Pakiguess. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Lupit oh. Rook H8. Good move nakita ni Magnus. Paano yan? Nakahang yung queen tapos may sundot ng check. Nag-Queen E4 lang. Aba, hindi pinansin. Queen H3 check. Obligado King F3. Kasi kung King G1 po, may Queen H2, Queen F2 matches. King F3. Capture. Check. Yun lang. Dapat daw is Rook H4 muna. Okay? Ganda na sana, no? Kinulang yung Rook H4. Wala na, tapos na pagkaganyan. Halimbawa, capturein natin, Queen G4 check. At kapag nag-King E3, Queen D4 check. At kapag nag-King E2, Queen takes F2 check. King D1, Rook D4 check. Ayun, pagka nag-King C1, wala na, sunod-sunod, pamatchas na yan. Okay? So, takes, check. Queen G2 check. King G1 check. King G1, check ulit, and draw. King F1, nag-Rook H4 po si Magnus. Gusto niya talagang pilitin ang laban. Feeling ko, talagang payag naman si Santos na tabla na eh, pero ayaw ni Magnus. Nag-Rook H4, blunderacious mga kamatsas. Ano po kaya ang huling bitaw naman dito? Kitang-kita. Knight F5, queenless, resign si Magnus. Game number 2 tayo. Kalaban naman niya dito ay si Grandmaster Gustafsson. Nag-A3 si Magnus. Ano? Nag-D5. Controls the center. Undersense opening pala to. Okay, G3. Double fianchetto. Samantalang si Gustafsson ay sinasamantala niya ang massive control sa center. B4. Aba talaga. Novelty kagad ni Magnus. Dito ang palagi ang ginagawa, Bishop G2, C4. Ayan, di ko na po babanggitin sa inyo ha, yung ang dami kasing tumira ng mga common moves dito eh. May D4, may Bishop G2, marami yan. Dahil maaga kasi ang novelty, grabe, nawala kagad sa aklat oh. B4 by Magnus, kinapture, capture, E6. Threat sa pawn, Bishop A3, dinipensahan, Bishop D6, Bishop G2, castling din, E5. Galing ah. Okay. Kasi ganun po ang principle eh. Kapag ang kalaban nyo ay puro sa gilid or sa wing control and activities ang ginagawa, dominate the center. Yun ang mas malakas. Okay, nag B5 exchange. Rook E8, ilag. Kasi may pressure, no? C4,
pambungi ng magandang sentro ng black, pero sa computer ang gusto is D3 lang. Pero nag C4, capture, takes, and knight A3. Threats sa pawn C4. Ayan, binad mo ban ang knight A3. Dapat daw is D3. Ayan. So, knight A3, E4. Ayun. Grabe, dinikdik yung knight. Knight takes C4. Teka muna. Okay, knight takes C4, queen C5. Knight E5. Another good move by Magnus. Takes D4. Aba. Sunod-sunod. Takes. Parang lumalabas. Two minor pieces sa isang tore pinagpalit ni Magnus. Pero considering na late pa sa developments dito ang black. Knight BD7, develop, Rook C1, G6, extra pasingaw kasi delikado sa back rank. Rook A3, King G7, H3, H5, and F4. Ayan, inatake. Atras, Rook C7. Okay, so hanggat maaari, ang gustong gawin ni Magnus is to paralyze the black's developments, mga kamatyas. Hindi makapag-develop, sapat na nakapalit sa two minor pieces exchange. Nag-queen B4 at Rook B3. Check sa ilalim ang Knight B6 and Rook B1. Okay, takbo. Queen B3. Threats sa pawn F7. At dyan po nagkaroon ng bad move dito si Magnus. Dapat daw ay E4 lang. Aba, sabay mag-E5. Pang dikdik. Okay, balik tayo sa Queen B3. Bishop E6. Aba. Blunderations! Ayun. Kitang-kita, capture yan. Kinapture nga. Napakain ang buong buo ni Gustafsson. Dapat daw ang tira is Knight BD5. Ganun na lang. Okay. So may threat pa kasi yung queen sa Rook sa C7. Ayun. Pero balik tayo sa Bishop E6. Kinapture. Rook F8. Suporta and capture. Queen na D2. Queen E5. Okay, Queen E5. Pin and the Knight C4. Queen A1. H4. Ayun. So, threat sa G3. May threat din sa F4. Pero bad move, dapat daw is Rook E8. Ayun, para may capture, mga ganun-ganun. Pero losing na rin ang black, no? H4. Rook B3 depensa, yun lang na mali dito ng tira si Magnus. Dapat daw Rook takes A7. Pag kinapture, King H1 lang. Okay? Yan lang pala. Pero para kasing walang effect pa no? Rook A6 sa bagay, may Rook A6. Ayun, ma-pressure kagad immediately yung Knight. Pero kasi nag-Rook B3, Knight E3. Dapat naman daw tira dito Rook E8 pa rin. Kahapon pa yung Rook E8 pinapatira. Balik tayo sa Knight E3. Kinapture na. Another bad move by Magnus. Wala na. Wala sa hulog si Magnus. Rook takes A7 daw ang tira. Okay. Pag nag-Queen takes, Rook A2 baba. Ganyan na lang daw. Iyon. Etc. Then King takes. Ako, gulo pa rin. Ang gulo. Kakatakot pa rin talaga ang itsura ng puti dito. Sa totoo lang. Pero yun ang accurate So, ginawa ni Magnus para maalis yung mga gulo-gulo. Tinagpas na yung Knight. Tapos tinagpas pa yung pawn, capture, King H1, and Rook C8. Yun lang. Yun lang mga kamatyas. Ang napakasakit. E3. Okay, another bad move by Magnus. Dapat daw is Bishop C6. To cover. Para di makapag-participate ang tore. Tapos mag-A6. Ayan, medyo mahirap pa, no? Pero nag-E3, Queen takes A7, Queen to Queen, may threat doon. Rook C1 check, King H2, and boom, Queen F4, matcha si Magnus. Okay, at itong huling game na i-analyze natin, napakaganda nito, pag-aralan natin. Ang kalaban niya dito ay si Grandmaster Tabata Bey ng Iran. Nag D4, Knight F6, Knight C3. Kakaiba na naman. Nakakatuwa si Magnus yung mga opening niya. Ayan, nag-Jobaba System London siya. At nag-A6, pinigilan kagad. Yung paparating na Knight B5, mga ganong gulo-gulo. At nag-E3, E6, G4 by Magnus. Wala na. Ito po, last round fight ito niya No? Medyo kailangan niya talaga manalo. Kaya
medyo beast mode na yung kanyang opening. Aggressive G4, B5, sinabayan sa queen side, nag G5, knight D7, H4, C5, knight F3, knight C6, and H5. Ayan, babasag sa G6, bishop B7, bishop G2, and rook C8, knight E2. Ayan. So, knight E2 ay novelty. Kasi ang old line po ay G6 basag. At ang huling tumira ng G6 na yan ay Super GM din, nakaraang taon. Felix Antonio pangalan. Okay, malupay pa yung G6, nanalo puti doon. Pero tingnan natin dito, knight E2, si Magnus, bishop E7, C3, pinatibay lang ang D4, nag B4, castling, A5. Ayan, para susundot ng bishop doon. Pressure, buhayin. Barado kasi. Knight G3, castling at nag-rook C1. Okay, rook C1, preparasyon lang, no? Bishop A6, ilag. Nag-queen B6, H6. Ayan na, nag-react na dyan sa king side. Yan ang inaabangan ko kung ano plano ba ni Magnus sa king side. Nag-G6, E4. Okay, babasag sa D5. Rook E8, bad move ang binigay. Dapat daw po is B takes C3, B takes C3, bishop C4, takes a D5, bishop takes D5. Okay? Pero, Rook E8, capture, nag-bishop H3, sinundot, pressure, Rook D8, depensa, at kinapture na ang pawn sa B4. Capture, Queen B3. Ayun, medyo malalim talaga at kuminsan, out of my nature play na ang mga ginagawa ni Magnus, mga kamatyas. Kaya pag tumira siya, napapaganon ako. Kasi parang masagwa na sa akin, pero sa kanya kasi parang okay lang eh. Queen B3, ayun, tiniret ang pawn sa D5, pero binad mo ba ng computer? Bishop D6 ang tira. Grabe ka, lalim pala niyan. Tapos pag kinapture ay takes, may ganun, double. Grabe. Malalim. Malalim. Queen B3, bishop C4, queen E3, knight F8, at nag-B3, bishop B5, queen D2. Okay, queen D2. Dapat daw po is bishop to E5. Yan. Okay, pag nag-knight takes E5, queen takes E5. May sundot doon sa G7. Balik tayo. Queen D2, A4. Okay, threat sa B3. Dapat daw is bishop A6. A4, rook E3, depensa lang, capture, knight A5, threat sa pawn, binad mo ba na naman? Grabe, no? Talagang halos ang daming bad moves na nakikita natin. Dapat daw tira is rook A8. Ayun, sabay rook A3. Okay, knight A5. Okay. Na-miss naman yung sundot ng bishop C7. Grabe, ang daling makita eh, no? Pero pag sa actual kasi may pressure. Kaya kung minsan, dahil sa pressure, hindi na kikita yung mga ganun. So, balik tayo. Battery, threat sa bishop. Bishop D6. Knight E5. Knight E6. Bishop takes, rook takes. And Queen D1. Okay, Queen D1. Suporta sa B3. Rook DE8. Queen F3. Okay, so pag Queen F3, ay threat sa pawn D5 pero bad move ang binigay, mga kamatyas. So dapat daw ang tira is King H2 lang. Grabe. Lalim ng King H2. Queen F3, balik tayo, threat sa pawn at bumagsak ang pawn sa D4. Sinacrifice talaga ni Magnus. Sadya po yan. Blanderatius, nahulog nga si Tabata Bay. Dapat daw ang tira is knight C6 lang. Okay? Para ma-challenge na yung strong knight. Balik tayo sa queen takes D4 at dito po pinitikan lang ng rook D1. Queen A7 and knight G4. Ayun. Para weak kasi ang dark squares eh. Bishop E7 para walang lundag ng knight at nag-queen takes D5 na. Bishop C6. Grabe, ang complex ng position na ganito. Ito po yung mga position na tipong bumibigay ako. Totoo lang. Sa gulo eh. Queen D2, capture, Queen C7, Queen D4. Ayun, threatening matchas po doon. Nag-rook D8. Wala na. Hilo na.
Dahil sa hilo. Tingnan niyo po, simpleng Queen D4. Wala na, nagkahilo-hilo na eh. Oh. Hindi na napansin yung Queen G7. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo sa 3 games na inanalyze natin.